Hey, sound. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sama rin po natin sa ating panalangin ang mga layunin ng ating tagapagtaguyod. Ang pasasalamat ni na Maxima Bagolor and family, Mayor Willie and LV Kiat and family, Nilo and Tessie Javier and family, Lorenzo and Zenny Javier and family, Estela de la Fuente and family, Tessie Bernardo and family, Aldrex and Rosel Bernardo and family, John and Lori San Jose and family, Trofista Cruz and family, Fe Pineda and family, Mario and Neneng Agulto and family, Lina Pascual and family, Remy Simbulan, Feli Bunag and family, Jovita Cruz and family, Sheila and Richie De Guia and family, Boy and Lydia Abitong, LV Baloy and family, Ine Borja and family, Rico and Ine Coronel and family, Priscilla and Louie De Leon, Maxima Mempin, Romulo Mempin and family, Lorenza Mempin and family, Telma Rubio and family, Ato and Evelyn Rivera and family, Ray and Juliet Ruiz and family, Letty and Lerica Santiago, Ruby Santos, Rosie Aldana, Junior and Shirley Principio and family, Elena Santos, Boy and Baby Baldonado, SPPC ng Pulonggubat, Candaba, Pampanga, Pandangguhan ng Pulonggubat, Katandaan ng Pulonggubat, Kabataan ng Pulonggubat, Pandangguhan ng Maginaw, San Rafael, Bulacan, Pandangguhan ng Malamig, Busos, Bulacan, Teresita Diaz and family, Lori Cabading and family, Eric and Annie Dalisay Toribio, Marilyn Trinidad, Gerard De Leon, Rosette Pangilinan, Lourdes Cruz, Raquel Cruz, Marilyn Hernandez and Alfredo Hernandez, Mariz Mempin, Gemma Mempin, Jessica De Leon and family, Bernie and Mila Soriano, Luz Peminda Gonzalez, Shaina Rose Malaysia, Edward Del Rosario, Lynn and Reniboy Dalieda, Adelina Augusto, Albert Dayaw, Maria Nito Rivera and family, Felipe Lina Perez, Ginang Leonardo Gonzalez and family. Gayon din ang pasasalamat ni Donna Lopez and family, Mr. and Mrs. Silito Gonzalez and family, Mr. and Mrs. Charlie Gonzalez and family, Mr. and Mrs. Sanon Gonzalez and family, Konsehal Sonny Alcantara. Para sa maagang kagalingan ni na Joel De Leon, Rainier Canto, Delia Ramirez, Antonio Pantonilla, Freddy Borja, para sa natatanging kahilingan ni na Mr. and Mrs. Richard and Celeste de Guzman, Mr. and Mrs. Julieta Yanto and family. Para sa kaluluwa ng mga kapatid nating yumao na sina Flaviana Nanaake, Eliseo Rogelio Cipriano, Maria Pablo Beatriz Portia Alfredo Julieta, Alfredo Zenaida Hecto, Rodolfo Seferino Anita Alfonso Julieta Rene Romeo, Jose Amelia Urbano Amando, Amelia Alithea Filomeno Ramon Anastasia, Alfonsa Chofisto, Felimon Tomasa, Christopher Alice Obet, Loretta, Donisha, Agapito, Marcos at Marvin, gayon din ng lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Tumayo po tayo at makiisa sa pambungad na awit. Gaganapin po natin ang pagkokorona sa ating mahal na Birhen. Isang magandang gabi po mga kapatid. Atin ngayon pong idaraos ang Losinarium at pag-aalay sa mahal na Birhen ng Lourdes. Kandila. Ang kandila ay sumasagisag kay Kristo bilang liwanag ng mundo. Sa tulong ng ating mahal na ina, makita nawa natin ang kabutihang nanggagaling sa kaniningan ng Panginoon at maipamalas ito sa ating kapwa. Ang mga magsisipag-alay ng kandila ay sina Ginang Lourdes Cruz at Ginang Raquel Cruz. Ginoong Alfredo Hernandez at Ginoong Morris Mempin. Bulaklak. Ang bulaklak ay kumakatawan kay Maria bilang ang pinakamarikit na bulaklak sa hardin ng Panginoon. Kabilang sa mga tampok na sagisag ni Maria ay ang iba't ibang uri ng bulaklak tulad ng lirio, sagisag ng kalinisan at rosas. Isang simbolismong hinamo mula sa aklat ni Isaias sa aparisyon ng mahal na Birhen ng Lourdes kay Santa Bernardita. Nagpakita rin siyang may dilaw na rosas sa kanyang magkabilang paa. Ang mga magsisipag-alay ng bulaklak ay sina Ginoong Gerald de Leon at Ginang Rosette Pangilinan sa katauhan ni Ginang Rio Garcia. Rosario. Ang isa sa pinakatanyag na pananalangin sa mahal na Birhen. Sa pagpapakita ng Birhen ng Lourdes kay Santa Bernardita, siya ay laging may tangang 6 na dekadang rosaryo. Isang uri ng rosaryo na malimit ginagamit sa rehiyon ng Pransya. Sa tuwing siya ay magpapakita, kanyang hinimok at sinabayan si Santa Bernardita na manalangin gamit ang rosaryo. Ang mag-aalay ng rosaryo ay si Ginang Perlita Mempin. Corona. Sa gisag ng ating pagbibigay pugay at karangalan kay Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes bilang ating ina at reyna, nawa ang kanyang pagiging alimbawa bilang birheng ipinaglihing walang salang orihinal, ang Immaculada Concepcion, ay maging anyaya sa atin sa isang buhay na puspos ng pananampalataya at gawang kabutihan. Ang magpuputong ng korona sa mahal na Birhen ng Lourdes ay si Ginang Jessica de Leon.
Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Viva Nuestra Señora de Lourdes de Bustos! Viva la Virgen! Viva! Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po sa inyo. Ngayong araw na ito ay iginugunita rin natin ang kapistahan ni na San Pedro Bautista at San Pablo Miki at mga kasama. Sila po ay mga martir noong sila ay minartir doon sa Japan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat po, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang pinagmumulan ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus na pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin. Mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos na katulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako at sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo? Ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Panginoon, aming Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aming mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Tumayo po tayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang ng hugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan, kayo'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, o ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, lalong bagay inihain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay nawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong binana ninyo. At marami pang bagay na tulad ito ang ginagawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Father Zenon Tulio, dito po Parish Priest po sa Bahay Pari, Candaba. Sa mga binigyan ko po ng recollection, sabi po nila, may nakapagsabi sa akin, Father, hindi na ako nagsisimba. Bakit? Sabi ko. Kasi po, yung mga nagsisimba ay hipokrito. Tinignan ko po siya, bakit? Kasi po, pagkatapos sila magsimba, nakikipag-chismis po sila. Hindi na po ako nagsisimba kasi hipokrito po yung mga tao nagsisimba. Pagkatapos po nila magsimba, agad-agad po, tumataya po sila ng weteng. Pagkatapos po nila magsimba, nagmumura po sila. Kakatapos magsimba ay ano-ano pong kasalanan ginagawa nila. Kaya hindi na po ako nagsisimba kasi hipokrito po ang mga taong nagsisimba. Magtaas po ng kamay yung mga perpekto. Wala. Magtaas nga po ng kamay yung mga walang kasalanan dito. Magtaas nga po ng kamay yung mga walang bahid kasalanan. Lahat po ay may kasalanan. Lahat ay hindi perpekto. At ang simbahan ay hindi para sa taong perpekto, kundi sa mga taong makasalanan katulad natin. Ang simbahan ay hindi para sa mga magaling na, kundi para sa mga may sakit. At hindi ginagawang perpekto ng simbahan ang mga taong nagsisimba, kundi ang nagagawa ng simbahan ay nagagawa nitong tanggapin ang ating mga kamalian at kasalanan.
Kaya nga po ginagawa natin kapag sa unang parte ng misa, tinatanggap natin na tayo ay may kasalanan. Lahat tayo ay may kasalanan. Inaamin natin. Pero sa pag-amin din po natin ng ating mga kasalanan, tinatanggap din natin na may awa at grasya ang Panginoon. Amen? May awa ang Diyos. At sana'y kahit alam natin na hindi po tayo perpekto, sana'y nababago din tayo ng ating misa. The Holy Eucharist should transform us. Hindi po sapat na dahilan na kung saan sasabihin mo, alam mo, tao lamang naman ako nagkakasala din. The Holy Eucharist should transform all of us. Kaya nga may mas masahol pa sa hipokrito. Ang tawag daw po sa atin ay mga maruruming Kristiyano. Alam ng maruming Kristiyano, pero pagkatapos ng misa, nananatili pa rin marumi. Pwede naman piliin na maging malinis, pero pinipili pa rin maging marumi. The Holy Eucharist should transform us. May tanong po ako sa inyo. Kapag po ba nag-aama namin, ano po ba ang tama? Ang mga nakatayo ang mga kamay, naka-open, o ang kamay na ganito, close? Ano po bang tama? Hanggang ngayon po ito ay debate ng iilan o karamihan. Ano ba ang tama? Alam niyo po kung anong sinabi ko sa kanila, para walang away, ganito na lang gawin niyo. Isa nakataas, yung isa nandito. Para walang away. Pero kung titignan din po natin, ano ba ang mas importante? Kapag tayo ay nananalangin ng Ama namin, importante ba kung ano ang mga postura ng ating mga kamay? O ang mas importante, ang puso habang tayo ay nananalangin? Ang puso. When we pray, what is important is our heart. Kung anong laman ng ating mga puso. Kung titignan mo man yung mga katabi mo, nakaganyan man sila o nakaganyan, ano yung importante? Importante yung sarili mo. Kapag ikaw ay nananalangin, dapat binabago tayo habang tayo ay nananalangin. Baka nga po tama yung mga gesture o posture ng iba, luhod ng luhod, sign of the cross ka ng sign of the cross, amen ka ng amen, pero sa isip mo habang ikaw ay nagmimisa o nagsisimba, salamat Lord dahil napakabanal ko itong katabi ko, napakapangit na nga, pangit pa ugali. Baka ganun po yung nasa isip ng iba. Napakabanal ko, Lord. Salamat, Lord. Tama lahat ginagawa ko sa simbahan. Itong katabi ko, napaka-makasalanan. Pangit-pangit na nga, pangit pa ugali. Parang ito pong mga Pariseo. Napaka-strikto sa batas at galaw. At binibigyan po nila ng pansin kung ano po yung karinisan sa panlabas at hindi yung karinisan sa panloob. Kaya nga po sabi nila, kailangan magugas muna ng kamay yung mga disipulo mo. Kasi importante sa atin yun. Importante naman po sa atin yun. Kapag tayo ay nagkakamay, bago magkamay o kumain, tayo ay naguugas ng kamay. Pero nakalimutan din nila na mas importante din ang karinisan ng puso instead of karinisan ng kamay. At hindi po nila ito natanto na ang pusong malinis ay ang totoong kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Amen? Ang pusong malinis ay ang kaaya-aya sa paningin ng Diyos. And every ritual gesture, every body posture during the Mass should change us. Nagsasign of the cross, hindi lamang dahil kinakailangan nating gawin,
kundi ito'y paalala din sa pagsasakripisyo ni Jesus sa atin. Whenever we make the sign of the cross, we remember how God loves us. We remember kung paano inialay ni Jesucristo ang kanyang buong sarili para lamang tayo ay mailigtas. Whenever we make the sign of the cross, bakit tayo lumuluhod sa misa? Hindi dahil ginagawa ng lahat at tayo'y makikisabay na lamang. Lumuluhod tayo to signify also na nagbibigay tayo ng respeto at galang sa ating Panginoon. At ito'y tanda rin na sa buhay, hindi natin kayang-kaya na malagpasan ang bawat problema ng buhay kung hindi lamang sa awa at kalinga ng Diyos. Amen? Kaya tayo lumuluhod. We are humble to accept na hindi natin kaya ang lahat ng mga bagay at problema dito sa mundo. Nakakaya lang natin dahil nariyan parati ang pagmamahal ng Diyos. Nariyan parati ang awa ng Diyos. Kaya anuman po ang mga ritual at tradisyon na ginagampanan natin sa simbahan, bakit po tayo nagro-rosaryo, bakit tayo nagpo-prosesyon, bakit tayo nagnonobenaryo, bakit? Kasi ba inuutos ng mga tao dito na kailangan magtipon-tipon tayo, magrosaryo tayo, magnobenaryo tayo, magprosesyon tayo kapag ng misa? Dahil ba ganun ang dahilan? Tayo po ay nagro-rosaryo, tayo ay nagpuprosesyon, tayo nagbimisa, tayo nagnonobenaryo, dahil lahat ng ito ay ginagawa natin sa pagmamahal. We do it because we love Mary, we love God, and we love one another. Ginagawa lahat natin ito dahil sa pagmamahal. Mahal natin si Maria, mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating kapwa. Amen? Magsitayo po tayong lahat. Para sa mga Kristiyano, walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo at huwag nawa nilang hanapin ang seguridad sa mga makamundong istruktura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap na ating kasakasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway mapagtanto na makikita sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa ang tunay na pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang mga karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, idulog po natin ang lahat ng ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Makalangit na Ama, likain mo sa amin ang tapat na puso upang amin ding mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinahahalagahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain na ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginuguntan namin ng mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo na may katatagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista at San Pablo Miki at mga kasama ay pinaparangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Sana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Oo, Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Oo, Jesus, naming mahal, ngayon at mapakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaari namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, lahat ng Obispo, Pari, Diakono, Madre, at lahat ng pinagtitipon mo ngayong gabing ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na Mahal Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, lalong-lalo na si San Pedro Bautista, San Pablo Miki, at ang kanyang mga kasama na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid kay Kristo, manalangin po tayo sa panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayos sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapalad tayong mga inanyayahan sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, paniningin mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal, ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin po natin ang Salve Regina. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, digni efexamur por missionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriae Virginis Matris, Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui, habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante, preparasti da ut cuius commemoratione leitamur, eius pia et ratione, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sa susunod po ay gawin natin English para maintindihan po natin, o kaya Tagalog daw po. Nasa gawin, maintindihan ko rin yung binasa ko po, no? Maraming salamat po. Umupo muna po ang lahat. May announcement po. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin mula sa Bahay Pari at narito rin po mga ibang chapel coordinator sa mga parokyanos po ng ibang sakop po ng Bahay Pari. Palakpakan po natin sila. At sa inyo pong lahat, pasatang suggestion ko lamang po ay gawin nyo na pong Tagalog yung panalangin po kanina. No? Maraming salamat po. At wala na po bang announcement? Okay, thank you. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng poong may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay natapos na. Humayo kayo ng payapa. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Baba
Magandang gabi po sa lahat. After po ng ating banal na misa ay magkakaroon po tayo ng konting handog po para sa mga bata. Meron po tayong mga palaro. Maraming salamat po.